So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Hello po. Good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masinloc at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH baseline of territories, saying that the Philippines violated the UNCLOS po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po? Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS, at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS. Shifting gears lang din po, a separate question po. Yung sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po, delayed po since 2021. Ano po yung reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay? Okay, noong 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues. Dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisolba. Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM. So wala pa pong specific date kung kailan po ma-release? Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA. Okay. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gibo Teodoro said elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually? Sinabi niya talaga yon? Ang sabi po niya sa press, sa kanyang kapihan sa Of course, first, about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya? Ang sabi po ni demonizing China. And then, yung pinakadulo. Sabi po ni Davao lawmaker Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So, Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino
dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So, wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. So ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials? Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Follow-up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, or in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government? Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo.